Kung mayroon mang isang salita na naglalarawan ng maraming tao sa kasalukuyan, ito ay ang salitang pagod. Maraming tao ngayon ang pagod. Pagod hindi lamang physically, o maraming tao ang pagod na ang isip, pagod na ang puso, pagod na ang kaluluwa. May mga pagod dahil sa problema sa pamilya, may mga pagod dahil sa trabaho, may mga pagod dahil sa utang at kabuhayan, may mga pagod dahil sa mga problemang sila lamang ang nakakaalam. Kaya napakaganda ang paalala ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pansinin natin, hindi po sinabi ni Jesus na lumapit kayo sa akin kapag wala kayong problema. Ang sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, dala ang inyong mga pasanin. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Zacarias na darating ang Mesiyas bilang isang hari. Ngunit hindi siya nakasakay sa kabayong pandigma. Nakasakay siya sa isang hamak na asno. Bakit? Dahil si Jesus ay hindi naghahari sa pamamagitan ng dahas. Naghahari siya sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Sabi ng mundo, magpakapangyarihan ka, be powerful. Ngunit ang sabi ni Jesus, magpakumbaba ka, be humble. Ang sabi ng mundo, unahin mo ang sarili mo. Ang sabi ng Panginoon, maglingkod ka. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan. Nasusukat ito sa pagmamahal at paglilingkod. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo na may dalawang paraan ng pamumuhay. Maaring mamuhay ayon sa kagustuhan ng mundo o mamuhay ayon sa Espiritu ng Diyos. Ang mundo ay laging nagsasabi, kulang ka pa, mag-ipon ka pa, mas mataas pa ang dapat mong marating. Kaya maraming tao ang walang tigil sa pagtakbo at paghabol. Naghahabol para sa pera, naghabol para sa posisyon, takbo para sa kasikatan. Ngunit kahit marami na silang natamo, wala pa rin silang kapayapaan. Bakit? Dahil ang puso ng tao ay nilikha para sa Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang makapupuno nito. Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Napakagandang pangako. This is not just an invitation, but it is a promise. Ngunit, kung mapansin natin, hindi sinabi ni Jesus na mawawala ang lahat ng ating problema kapag lumapit tayo sa Kanya. Hindi rin niya sinabi na maging madali ang ating buhay. Ang ipinangako niya ay ang Kanyang presensya. Sinabi pa niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang pamatok sa panahon ng ating Panginoon ay hindi katulad ng yoke na ginagamit ng ating mga magsasaka sa paghila ng araro o paghila ng karga, na iisa lamang ang kalabaw na humihila. Sa panahon ng ating Panginoon, 2 asno ang humihila ng nilalagyan ng pamatok. Kaya ang ibig sabihin, when Jesus says, take my yoke upon you, inaalok niya ang kanyang partnership with us in carrying our burdens. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang pasanin mag-isa ang iyong krus. Kapag kasama mo sa Jesus, maaring mabigat pa rin ang problema, ngunit hindi ka na nag-iisa. Maaring hindi mawala agad ang pagsubok, ngunit may Diyos na umaalalay sa iyo. Na mga kapatid, marahil ngayon ay may pasan kang hindi alam ng iba.
isang problemang pampamilya, isang karamdaman, isang kabiguan na hindi mo makalimutan, isang sugat sa puso, isang maaring matagal mo nang binubuhat o dinadala at napapagod ka na. Ngayon, hindi sinasabi ni Jesus na magpakatatag ka. Ang sinasabi niya ay lumapit ka sa akin. That Jesus does not tell us to be stronger, but He is telling us to come closer. Na minsan, ang himala ay hindi ang pagkawala ng ating problema. Ang tunay na himala ay ang bigyan tayo ng Diyos ng lakas upang harapin ito. Kapag kasama natin si Kristo, ang dating tila imposibleng pasanin ay nagiging kayang dalhin. Sa linggong ito, huwag nating dalhin ng mag-isa ang ating mga problema. Kapag tayo ay pagod, lumapit tayo kay Jesus. Kapag tayo ay nasasaktan, lumapit tayo kay Jesus. Kapag tayo ay nag-alala, lumapit tayo sa Kanya. Kung nawawalan tayo ng pag-asa, lumapit tayo kay Jesus. Tandaan, ang mundo ay nagbibigay lamang ng pansamantalang ginhawa. Si Jesus lamang ang nagbibigay ng tunay at pangmatagalang kapayapaan. Tulad ng sinabi ni San Agustin, hindi mapanatag ang aking puso hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo, O Panginoon. My heart is restless until it rests in you, O Lord. Ang tunay na kapahingahan ay hindi matatagpuan sa pera, tagumpay o bakasyon. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan kay Jesus. At kapag kasama natin sa Jesus, wala tayong pasaning hindi kayang dalhin sapagkat hindi na natin ito binubuhat ng mag-isa. Amen.